Jesus' triumph and outright rejection over his tempter is both an example and an encouragement for all of us Christians to do the same. A blessed first Sunday of Lent, brothers and sisters in Christ. In today's reading, the Gospel emphasizes the way and the, the act of Jesus on how he dealt with the temptation that wants to lure him out from his intimate relationship with the Father and the will of the Father in his life and his mission. Jesus, like any one of us, experienced the attractiveness of the human world. Whatever the human world would offer, Jesus experienced it. That's why in his unity with the Father, in his desert experience, in his reflections, and in his silence, the devil knows what he is going through. That's why in the fragility of his condition, of his life, he is coming in. During this time, Jesus had nothing. He ate nothing. Gutom siya. At alam ng demonyo na pag gutom ang isang tao, naghahanap ng pagkain ang sikmura. Kaya sinabi niya sa Panginoon, sinabi niya kay Jesus, kung tunay kang anak ng Diyos, gawin mong tinapay itong mga bato. Ay ang sagot ni Jesus, ang tao hindi nabubuhay lamang sa tinapay o sa salita ng Diyos. Ito ay natatanging pagpapahayag na tayo ay hindi lamang mabubuhay sa kung anuman ang ibigay sa atin ng mundo, but sa salita mismo ng Diyos. Our spiritual life also nourishes us, also motivates us to go on with our life from the Word of God. And his second temptation, the devil showed him the world. And he said, I will give this all to you. Everything. Ibibigay ko to sa'yo kung ikaw ay luluhod at sasamba sa akin. Anong sagot ng Panginoon? Ang Diyos lamang ang iyong luluhuran at sasambahin at wala nang iba. Ito ay pagpapahayag din sa bawat isa sa atin na kung ano man ang naabot natin sa mundo at kung anong pedestal man ang ating kinatatayuan ngayon, huwag nating kalimutan na ang Diyos lamang ang nag-iisang hari, ang nag-iisang Diyos na marapat nating sambahin at pag-alayan ng natatanging pagsamba at wala nang iba. Huwag nating sambahin ang mga bagay sa mundong ito na siyang maging dahilan na tayo ay malalayo sa Panginoon. Ang pangatlo, dinala siya sa tuktok ng templo at sinabi sa kanya, tumalon ka ni ang dulo ng iyong daliri ng iyong mga paa hindi mababali dahil ang mga anghel ay sinugo ng iyong ama para ikaw ay alalayan at kagabayan. Sabi ng Panginoon, huwag mong subukin ang Panginoon na iyong Diyos. So sa buhay natin, pagkatandaan
na wag tayong gagawa ng paraan na masusubok ang Panginoon sa buhay natin. Pagkatandaan na sa ating relasyon sa Panginoon, sobra-sobra siyang nagmamahal sa atin. Na kahit tayo ay lumalayo sa Kanya, tayo ay total na sinet aside natin siya. We shun away God in our life, but in His mercy and love, He is always calling us, waiting for us. Kaya wag nating sagarin ang Panginoon. Bagkus, magpakumbaba tayo at magnilay sa buhay natin sa kasalukuyan at babalik tayo sa Panginoon. Ang pagsubok na kinaharap ni Jesus ngayon at kanyang napagtagumpayan, sana ito din ay pagnilayan natin sa sarili nating mga buhay. In our own set of conditions, our life as of the moment, ito ay natatanging paanyaya sa atin na tayo ay magnilay at pagsikapan natin, magdasal tayo at makikisa tayo sa misyon ng Panginoon sa ating buhay. At huwag nating hahayaan ang ating sarili na mahulog tayo sa bitag ng demonyo para tayo ay mapalayo sa Panginoon. Itong panahon ng Kwaresma, unang linggo ng Kwaresma, tayo ay inanyayahan na magnilay. Maraming pagsubok sa ating buhay. Be it financially, physically, emotionally, relationship, societal, political. Maraming nangyayari sa ating lipunan ngayon. Sana, sa gitna ng mga pangyayaring ito, magkaroon pa rin tayo ng lakas at pananampalataya na magbalik loob sa Panginoon, magnilay sa kanya-kanya nating buhay, at huwag nating hayaan ang demonyo na ilalayo tayo sa kanyang mga sulsol sa atin, sa ating relasyon sa Panginoon. Buksan natin ang ating mga puso at hayaan natin na manalo ang Panginoon sa ating buhay. Magandang araw and happy and blessed first Sunday of Lent.